magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ayun, oh. Ilang tao sa mundo lang ba ang makakapagsabing nakaharap nila ang dalawang higante? May fluke! Oh my goodness, ang laki. Ngayong buwan ng Mayo, dadalhin namin kayo sa mundo ng mga dambuhala. Sa isang pagkakataong maaaring hindi na maulit pa. Ito ang kwento ng dalawang balyena. From Manila, punta ko ng Tagbilaran. Smooth naman kasi nandun na yung van namin papunta dito, which didn't take long. Surprisingly, it only took 15 minutes to get to Baclayon Port, kung saan ako inintay ng crew namin. Nandito na tayo sa Baclayon Port. Punta na tayo ng Pamilacan, kung saan natin makikita yung mga whales. Last year, the team was able to document 3 species of marine mammals. Yun yung spinner dolphin, yung melon-headed whales, at saka yung pinakamalaking marine mammal, at saka yung pinakamalaking hayop sa buong mundo, yung blue whale. 18 species ng marine mammals ang makikita dito sa Bohol Sea. So yun yung ating task, na makita, madagdagan yung listahan ng BORN kung ilan pa yung makikita natin. Pakay naming maidokumento sa video at maobserban ng iba pang mga marine mammals na matatagpuan sa Bohol Sea. I was already watching the sea kasi sabi nga nila, according to my readings, they're in between Baclayon and Pamilacan. So tahimik lang ako, masid-masid, pero wala akong nakita. Unang-unang ginawa namin dito sa Pamilacan, syempre, i-meet yung guide natin na si Kuya Sunny. Si Kuya Sunny, siya din yung guide ng team natin last year sa BORN. Siya yung spotter na tinatawag at siya yung nagsasabi kung saan natin makikita yung mga marine mammals dahil kabisado niya yung dagat ng Bohol. Talaga hindi mapilit sila. Dahil pag gusto nila, kahit lumayo ka sa grupo, so sila susunod sa sasakyan natin. We wanna maximize the hours and the days that we stay here. Swertihan, kung gusto nilang magpakita, maswerte tayo. Pero kung wala, hindi dapat tumaman ang loob natin dahil yan talagang nature. Hindi madala ko. Dala kong camera just in case merong magpakita ng mga dolphins. I wanna be careful, not to be disturbing the marine mammals. Alam na namin yung mga patakaran dito na huwag kami lalapit. Don't cross their path. Don't come to them head-on with the use of binoculars. Yung mga camera namin na can zoom in as close as possible. May 4 na uri ng malalaking balyena na nakikita dito sa Pamilacan. Yun yung blue whale, Brodus whale, or pag binasa mo, bride's whale siya, pero ang pronunciation, Brodus. Yung Umuras whale, at saka yung sperm whale.
pa ako nagtatagal sa lugar. Pero mas maliit ang uri ng mga ito. Sila ay dolphins o lumbalumba. Yung unang nakita natin, bilog na bilog yung ulo nila, no? Itong mga dolphins nito. Siguro kaya tinawag silang melon-headed whale dahil sa korte ng ulo nila. Yung dolphins kasi, sila yung mga toothed whales. Malilit nga lang sila. Nakita natin may nagsistationary na melon-headed whales, ano? Ang tawag doon, naglalag. Parang kahoy na nakalutang lang ng ganyan. Ayun oh, dito. Papalapit, ayun. Parang type nila tayo dahil lumalapit sila, no? Even if you consider melon-headed whales as smaller whales, malaki pa rin siya kasi yung adults na melon-headed whale, umaabot sila ng mga 10 feet at tumitimbang ng 200 kilos. Wow, ang laki talaga nun. Ano? Para mag-ring na yan, oh. May napansin din kami mga melon-headed whales na parang curious sila, no? Tumitingin-tingin sila na para bang kinikilala nila kami. Bago natapos yung interaction namin with the melon-headed whale, Another exciting thing happened. Kahit na saglit lang siya, nakakita tayo ng melon-headed whale na umangat sa tubig. Halos lagpas kalahati yung inangat niya. Nararamdaman